Ang isang ina ay handang gawin ng lahat para lang mabigyan ng magandang kinabukasan ang mga anak. Walang ibang hangad kundi ang makita ang anak na masaya at mabigyan ng magandang buhay. Pero paano kung ang tanging nakikita ng isang ina na paraan para maging maganda ang kinabukasan nila ng kanyang anak ay ang maling paraan? Itutuloy pa rin ba niya kahit alam na niyang mali ang kanyang ginagawa? Kayo mga kabonimalya, hanggang saan ang kaya ninyong gawin para mapaganda ang buhay ng inyong mga anak? Iyan ang ating tutunghayan ngayong araw. Sabay-sabay tayong makinig at maluha sa mga kwento ng ating sender na si Katlia. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Maraming salamat po. Isang magandang araw sa iyo, Sir Bon, at sa lahat ng inyong tagapakinig. Kumusta kayong lahat? Sana'y nasa mabuting kalagayan kayong lahat. Ako si Katlia. Tawagin niyo na lamang po ako sa aking palayaw na Kat. 20 years old na ngayon at nakatira dito sa Mindoro. At ito ang aking kwento. Bata pa lamang ako ay alam kong mahirap na ang buhay namin. Na kung tawagin ay isang kahig, isang tuka. Nasanay ako na laging itinutulog na lang ang aking gutom. Si Nanay Leia na lang kasi ang kasama ko sa buhay. Ni hindi ko alam kung sino ang aking tatay. Naranasan ko rin na mag-ulam ng asin, sardinas na nilagyan ng tubig at asin para pagkasyahin hanggang hapunan. Nasanay na rin ang sikmura kong kumain ng mga panis na pagkain na hinihingi ni nanay sa karinderya at sinasabing para sa aming aso yun. Yun pala ay para sa amin. Alam kong napapagod na si nanay sa buhay na meron kami. Subalit hindi ko siya naririnig na magreklamo. Bagkus ay ginagawa niya ang lahat para mabuhay kami. Sa murang edad ay ramdam ko na ang pagmamahal niya. At kita ko rin ang lahat ng paghihirap niya para lang buhayin ako. Kaya nangako ako sa sarili ko noon na paglaki ko ay babawi ako sa nanay ko. Upang kahit papano ay masuklian ko ang lahat ng pagsasakripisyo niya para sa akin. Ngunit paano kung ang mga magagandang pangarap ko ay maglaho dahil lamang sa isang pangyayaring hindi ko inaasahan? Isang araw bumisita ang kaibigan ni nanay. Nakita ko kung paano ito nainggit sa kanyang kaibigan. Nakita ko kung paano kuminang ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang malaginto nitong mga alahas. At dun nga nagbago ang lahat, Sir Bon. Ano bang ginawa mo at naging masarap ang buhay mo? Baka naman matulungan mo ko. Nakakasawa na kasi sa ganitong buhay. Mas mahirap pa nga kami sa daga eh. Baka naman matulungan mo kami para naman kahit papano ay makaahon na kami ni Kati sa hirap. Naku, simple lang naman, Leia. Ang gawin mo lang ay napatigil sa pagsasalita si Tia Rosa nang makita niya akong nakikinig sa pinag-uusapan nila. Kita ko kung paano ako titigan ni Tia Rosa at sabay ngumiti sa akin na agad kong initian pabalik. Kati, ikaw na ba yung inaanak ko? Grabe, ang laki mo na at ang ganda mo pa. Talaga namang nakukuha mo ang lahi ng iyong amang Amerikano. Oo nga eh. Nagmana sa kanyang tatay. O Kati, magmano ka sa Tia Rosa mo. Mano po, Tia Rosa.
Leia, alam ko na ang may tutulong ko sa'yo. Kati, maaari mo ba akong bilhan ng pandesal at soft drinks? Nauuhaw kasi ako eh. Heto ang pera. Sa'yo na ang sukli. May pag-uusapan lang kami ng nanay mo. Ewan ko ba, Sir Bon? Pakiramdam ko parang may mali sa ikinikilos ni Tia Rosa. Umalis na lamang ako at tinungo ang tindahan. Hindi ko alam kung ano ang pinag-uusapan nila, pero sa mga sandaling yon ay kinakabahan na ako. Nang makauwi na ako sa amin ay hindi ko na naabutan sila nanay at Tia Rosa. Nakatulog ako sa paghihintay kay nanay. Tandang-tanda ko pa noon na madaling araw nang nakakauwi ang aking ina. Nagising ako nang maramdaman kong hinahawakan ni Mama ang aking muka. Dali-dali naman akong bumangon at umupo sa aking higaan. Ramdam kong may nais itong sabihin, ngunit hindi niya masabi-sabi. Tinititigan ng aking ina ang aking muka habang hinahawakan ang magkabila kong pisngi. Lagi niyang sinasabi sa akin na ang ganda-ganda ko daw at mabuti na lamang daw at nakuha ko ang itsura ng aking amang Amerikano. Makalipas ang ilang buwan, napapansin kong panay ang pag-aalaga sa akin ng aking ina. Pinapakain niya ako ng masustansyang pagkain tulad ng gulay at prutas. Binibilhan niya rin ako ng lotion, pabango at pampaganda. Nang mga araw na yon ay naninibago ako kay nanay. Napapansin kong may kakaiba sa ikinikilos ni nanay. Hindi ko nga alam kung saan siya kumukuha ng pambili ng mga bagong damit, masasarap na pagkain at iba pa. May pinapainom din siya sa aking vitamins para daw mapanatili ang maputi at makinis kong balat. Sir Bon, halos hindi na ako nadadapuan ng lamok at langaw sa pag-aalaga sa akin ni nanay. Pinagbabawalan na rin niya akong kumain ng matatamis at mamantikang pagkain. At halos nakakulong lang ako noon sa bahay. Baka kasi daw masunog ang aking balat sa araw. Pinag-e-exercise pa niya ako araw-araw para daw mas lalo kong sumeksi at mapanatili ang hubog ng aking katawan. Lumipas ang ilang taon ay tuluyan na nga akong naging dalaga. Nang 18 na ako ay nakita ko kung gaano kasaya si nanay. Halos tumalo na nga ito sa tuwa na ipinagtataka ko. Isang araw habang abala ko sa paggawa ng project ay biglang dumating si nanay na maraming dalang malalaking plastic bag. Matapos niya itong inilapag sa lamesa ay tinawag niya ako at pinasukat sa akin ang mga maiksing damit. Meron pang mga alahas. Nakita ko rin ang iba pang laman ng plastic bag. Mga makeup, pabango, at iba't ibang damit na halos makita na ang aking kaluluwa. Sa tuwing sinusukat niya sa akin ang binili niyang mga damit, ay hindi na mawala-wala ang ngiti nito sa labi. Tinanong ko pa siya noon kung para saan ang mga damit na iyon. At ang tanging sagot lamang niya sa akin ay para daw yon sa mga lakad namin. Kinabukasan ay hindi ako pinapasok ni Mama sa eskwelahan dahil may pupuntahan daw kami. Pinasuot niya sa akin ang isang damit, hapit na hapit ito sa aking katawan at halos lumuwa na ang aking hinaharap. Hindi sa nagmamayabang ako, Sir Bon, pero talagang malaki po talaga ang hinaharap ko. Di ako sanay sa ganoong suot kaya naiirita ako.
Nagsuot ako ng jacket pero kagad din na pinahubad ni nanay. Pinasuot naman niya sa akin ang kulay puti na heels. Sobrang tangkad ko na nga noon at halos matapilok ako sa aking paglalakad dahil hindi ako sanay na magsuot ng sandals na may takong. Pagkatapos kong magbihis ay minake-upan naman ako ni nanay. Dahil hindi alam ni nanay kung paano mag-makeup, ay inabot kami ng ilang oras bago natapos. Nang tignan ko ang mga mata ng aking ina, ay nakita ko ang saya at lungkot nito. Hindi ko alam kung alin doon ang mas nangingibabaw. Nang matapos na niya akong make-upan, ay sumakay kami sa taxi at huminto sa lugar na hindi pamilyar sa akin. Isa po itong mamahaling hotel. Nang tuluyan kaming makapasok, ay dumiretso kami sa isang bar. Hindi ko alam kung bakit kami nandoon, Sir Bon. Wala talaga akong kaalam-alam sa mga nangyayari. Nagtataka na ako sa mga ikinikilos ni nanay, pero hindi ko na lang ipinapahalata. Ilang sandali pa ay tumayo ito at nagpaalam sa akin na may pupuntahan lang daw siya. Babalik din daw siya kaagad. Gusto kong sumama sa kanya, ngunit pinipigilan niya ako. Mabilis siyang umalis palabas ng hotel at iniwan akong mag-isa sa bar. Sir Bon, gusto kong maiyak sa mga oras na yon. Ang daming katanungang namumuo sa aking isipan. Bakit ako dinala ni Mama sa bar at iniwang mag-isa? Nangangalay na ang puwet ko sa kakaupo. Kaya napagdesisyonan ko na lamang na umalis. Ngunit nang akma akong aalis, ay biglang may lumapit sa aking isang lalaki. Sa tansya ko ay nasa edad 50 na. At halos magkaedad lang sila ni nanay. Tinanong ko ito kung anong pakay niya. Ngumiti lang ito at nagpakilala sa akin. Siya raw si Jerome. Maya-maya pa ay may ibinigay siya sa akin na isang calling card. At yun daw ang number niya. Matapos kong tanggapin ang calling card niya, ay nagpaalam na ito sa akin. At sinabihan pa niya kung maghihintay daw siya sa tawag ko. Naguguluhan naman ako sa sinabi niya. Hindi ko na lamang pinansin ang sinabi sa akin ng lalaking iyon. Inilagay ko na lang sa aking bag ang kanyang calling card at mabilis na umalis sa lugar na iyon. Nang makauwi na ako sa bahay, ay sinalubong ako ng aking ina at humingi ng tawad dahil sa pag-iwan niya sa akin sa bar at hindi na bumalik. Ang sabi niya ay sumasakit daw kasi ang kanyang tiyan. Nang sabihin ko kay nanay ang tungkol sa calling card, ay nakita ko kung paano ito natuwa at napayakap sa akin. Tumalon-talon pa ito na para bang isang bata na binigyan ng laruan. Nang tanungin ko ito kung anong nangyayari, ay doon ko nalaman ang buong katotohanan. Nanlumo ako sa aking mga nalaman, Sir Bon. Hindi ko inaasahang kayang gawin yon ni nanay sa kanyang sariling anak dahil lang sa kagustuhan nitong yumaman. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang lahat ng ito, Nay? Dahil alam kong hindi ka papayag. Hindi talaga. Hindi ako papayag sa gusto mong mangyari. Huwag mo kong itulad sa iba na isusuko ang dangal dahil lang sa lintik na pangarap na yan. Mas gugustuhin ko na lang maging mahirap, Nay. Hindi tayo mabubuhay sa dangal na yan, Kati. Sawa na ako sa ganitong buhay. Pagod na ako magpakahirap sa trabaho, pero wala namang nangyayari. Anak, ito na lang ang tanging paraan para makaahon tayo sa kahirapan.
Nay, naririnig niyo ba yung mga sinasabi ninyo? Sarili ninyong anak? Paano niyo nagawa sa akin to? Nahihibang na ba kayo, Nay? Pagod na ako, anak. Gusto ko lang naman maranasan ang maginhawang buhay. Ang tagal kong nagtiis at naghirap simula nang iwan tayo ng tatay mo. Ipagkakait mo ba sa akin to, anak? Matanda na ako. Hindi ko na kaya pang magtrabaho. Sige na, Kati. Pumayag ka na. Para din naman sa atin to, anak. Ngayon lang naman ako humiling sa'yo. Kaya sana pagbigyan mo ko. Maluhalo ang saad ni nanay. Pero hindi ko na lamang siya pinansin at umalis ako ng bahay. Nagtatampo ako sa kanya at inaamin kong galit na galit ako, Sir Bon. Sino ba namang hindi magagalit pag malaman mo isang araw na ibebenta ka ng sarili mong ina para sa pera? Dahil gusto niyang guminhawa ang buhay namin. Naiintindihan ko siya pero hindi ko matatanggap na sa maduming paraan kami makakaahon sa hirap. Ilang araw din na hindi kami nagkibuan. Hindi niya ako pinapansin at hindi na siya halos kumakain o lumalabas man lang ng kwarto. Labis na ang pag-aalala ko sa aking ina. Siyempre bilang isang anak ay ayaw ko namang magkasakit si nanay dahil lang sa hindi ko pagpayag sa kanyang gusto. Nilunok ko na lang lahat ng galit at sakit na nararamdaman ko at inaamin kong mas nangingibabaw pa rin ang pagmamahal ko sa aking ina. Oo, nagwagi si nanay. Pumayag na ako sa kagustuhan niya at sobrang tuwa naman niya. At nangyari na nga ang kinakatakutan ko. Kinabukasan ay nagkita kami ng lalaking bumili sa akin. Yung matandang lalaki na nakilala ko sa bar. Kinakabahan ako noon, samantalang si nanay ay tuwang-tuwa at excited na. Gusto kong umatras. Gusto kong bawiin ang pagpayag ko sa gusto ng aking ina. Gusto ko nang maluha sa mga oras na yon dahil hindi ako makapaniwala na sarili kong ina ibibenta ko sa isang matandang mayaman upang maging parausan nito. Ang sakit, Sir Bon. Yun bang parang tinutusok-tusok ng isang patalim ang puso ko sa sobrang sakit. Habang itong si Jerome naman ay panay sulyap sa akin na para bang gusto na niya akong masolo. Nag-usap sila saglit ni nanay at maya-maya pa ay may iniabot itong si Jerome na isang tseke kay nanay na ikinatuwa naman ito. Agad naman itong nagpaalam sa akin at dali-daling umalis. Gusto kong sumama sa kanya pero agad niya akong pinigilan at galit na tumingin sa akin. Sabi pa niya sa akin kapag aalis ako doon sa hotel na yon ay mas mabuting magkalimutan na lang daw kami. Kaya wala akong nagawa kundi ang mapayuko na lang habang kinakabahan at natatakot. Nang mga oras na yon ay hindi ko na napigilan ang maluha, Sir Bon. Habang tanaw ang aking ina na unti-unting lumalayo at hindi man lang niya ako nilingon. Dinala ako ni Jerome sa isang kwarto. Wala kaming imikan. Maya-maya pa ay nagpaalam ito sa akin na maliligo na muna daw siya. Ilang minuto pa ay natapos na itong maligo at sinabihan akong maligo na rin daw ako. Nagtungo naman ako sa banyo at naligo na rin. Natagalan pa ako sa banyo dahil ayaw kong lumabas. Iyak lang ako ng iyak habang pinagmamasdan ang aking sarili sa malaking salamin. Hindi ko akalaing sa ganitong paraan ay maisusuko ang kinaiingatan kong dangal.
Ang kinaiingatan kong pagkababae na dapat ay para lang sa lalaking mamahalin at makakasama ko sa habang buhay. Mawawala na rin ang dignidad ko dahil sa isang pangarap ng makasarili kong ina. Ayaw ko sanang lumabas ng banyo, pero hindi tumigil sa pagkatok si Jerome. Napilitan akong lumabas ng banyo habang nakatapis lang ng tuwalya ang buo kong katawan. Tumutulo pa ang tubig na nagmula sa aking buhok. Nakita ko naman ang pagngiti sa akin ni Jerome. Hinawakan niya ako sa braso at hinila papunta sa kama. Dahan-dahan niya akong piniga sa malambot na higaan at pinagmamasdang mabuti. Nakita ko kung paano ito lumunok ng sariling laway. Tinitigan niya ako at kahit hindi niya sabihin, ay alam ko na ang balak niya. Akma niya sana kong hahalikan, ngunit kaagad akong umiwas sa kanya dahil hindi pa ako handa. Hinawakan niya yung magkabilang balikat ko para hindi ako makaiwas sa gagawin niya. Sinubukan kong pumiglas, pero ang lakas niya, Sir Bon. Nagmamakaawa na ako sa kanya, pero parang wala siyang naririnig. Hinahalik-halikan niya yung leeg ko, labi ko, at sa iba pang parte ng aking katawan. Hanggang sa tuluyan na ngang nahubad ang tuwalyang nakatapis sa aking katawan. Nagniningning naman ang mga mata niya habang pinagmamasdan ang kabuuan ng aking hubot-hubad na katawan. Dahan-dahan siyang gumapang sa akin at hinalikan ako sa labi. Pero kinagat ko ito, dahilan upang mapahiyaw ito sa sakit, at nakita ko namang dumugo ito. Huwag ka ngang mag-inarte dahil bayad ka na. Wala ka nang magagawa dahil pagmamay-ari na kita. Hindi mo ako pagmamay-ari. Pakiusap, huwag mong gawin sa akin to. Mahawa ka sa akin. Ang dami ko pang pangarap sa buhay. Ibibigay ko naman lahat ng gusto mo at ituturing kitang prinsesa. Huwag kang mag-alala. Sa umpisa lang naman masakit at tiyak kong magugustuhan mo rin. Siguro nga, hahanap-hanapin mo. Bastos kang hayop ka. Dahil sa galit ay sinipa ko yung pagkalalaki niya. Mabilis akong tumayo at nagtungo sa pintuan. Ngunit nakalak ang pinto. Maya-maya pa ay naramdaman ko na lang ang paghila niya sa aking buhok. Hila-hila niya ako sa aking braso at pabagsak na pinahiga sa kama. Nagpupumiglas pa ako pero kaagad din akong natigilan nang malakas niya akong sinampal at sinuntok sa aking tiyan, dahilan para mamilipit ako sa sakit. Akala mo ba matatakasan mo ko? Pues nagkakamali ka. Malaki atang ibinayad ko sa iyong ina. Kaya huwag mo kong gagalitin kung ayaw mong masaktan. Galit na sigaw niya sa akin. Iyak naman ako ng iyak ng mga sandaling yon. Gusto kong pumiglas, pero hindi ko magawa dahil hinang-hina na ako. Huwag! Pakiusap! Huwag po! Kahit anong pagmamakaawa ko ay hindi siya nakinig sa akin. Hinalikan niya ako mula sa labi, leeg, hanggang sa bumaba sa aking puson. At hindi nagtagal nakuha na nga niya ang buong pagkatao ko. Hindi na ako nakapalag at hindi na rin ako nakalaban. Tanging pagikbilang ang nagawa ko. Halos nawala na ako ng boses sa pagmamakaawa kay Jerome. Matapos ang gabing yon ay nakita ko naman kung gaano kasaya si Jerome. Kinabukasan ay sabay kaming nag-almusal at inaya ako nitong mag-shopping. Wala akong ganang kumain noon
at mas lalong wala akong gana na mag-shopping. Gusto ko na lamang umuwi at magbukmok sa kwarto. Pero sa huli ay wala pa rin akong nagawa. Binilhan niya ako ng mga damit at sapatos at lahat ng mga pangangailangan ko. Sir Bon, simula noon ay halos araw-araw nang may nangyayari sa amin. Isang tawag lamang niya ay kailangan naroon na ako sa kwarto kung saan niya ako naangkin. Kapag mag-isa na ako ay nagkukulong ako sa banyo at paulit-ulit na sinasabunan yung katawan ko. Halos mamula na ang balat ko dahil sa paulit-ulit kong pagkuskus. Nandidiri ako sa aking sarili. Diring-diri na ako. Iyak lang ako ng iyak at sinasaktan ang aking sarili. Bakit nangyayari to sa akin? Ayaw ko ng ganitong buhay. Pagod na ako. Bakit? Bakit? Paulit-ulit kong sigaw habang hinahayaang nakabukas ang shower. Hinayaan kong basain ako ng tubig. Iyak lang ako ng todo at sobrang sama ng loob ko na pinaghalong galit at inis sa sarili. Ayaw kong manatili sa ganong buhay. Ang maging parausan ng isang matandang mayaman. Malaki kasi ang ibinayad ni Jerome sa aking ina. Kaya hindi ko magawang makatakas. Dahil ang buhay naman namin ng aking ina ang mapapahamak sa oras na tumakas ako. Sa isip ko ay ganito na ba kagahaman sa pera ang aking ina para ibenta ako at maging isang parausan. Para akong robot na sunod-sunuran sa aking ina. Kahit ang totoo ay galit na galit ako sa kanya. Gusto ko siyang sumbatan. Gusto kong sabihin sa kanya kung anong klaseng ina siya. Sa paglipas ng ilang buwan ay naging kontento na lamang ako sa mga nangyayari. Siguro nga ay tanggap ko na hanggang dito na lamang ako na mabubuhay bilang isang parausan. At siguro ay oras na para tanggapin sa aking sarili na hanggang dito na lang ako. Pero lahat pala ay may hangganan, Sir Bon. Na ang akala ko noon ay mananatili na lamang ako sa ganong buhay. Isang araw kasi ay nalaman kong namatay si Jerome dahil inatake sa puso. Siyempre nalungkot ang aking ina dahil babalik ulit kami sa hirap. Dahil wala na ang lalaking nagsusustento sa aming mga pangangailangan. Ang saya-saya ko, Sir Bon, dahil makakatakas na ako sa impyernong buhay. Subalit ayaw ni nanay na bumalik kami sa hirap. Ang gusto niya ay manatili ako sa ganong sitwasyon. Pero buo na ang desisyon ko. Pagod na akong maging sunod-sunuran niya. At ito ang kauna-unahang beses na nasagot ko siya. At lahat ng hinanakit ko sa kanya ay isinumbat ko. Gusto niyo maging parausan lang ako habang buhay? Ganun ba, inay? Oo, gusto kong maging parausan ka ng mga mayayamang lalaki. Bakit hindi na lang natin pagkakitaan, hindi ba? Sayang naman ang gandang meron ka. Tapos hindi natin mapapakinabangan. Grabe kayo, Nay. Ang baba na ng tingin niyo sa akin. Dati, lagi niyong sinasabi na mataas ang pangarap niyo sa akin. Pero bakit ngayon? Ako na ang ginagamit niyo dahil sa lintik na pangarap na yan. Huwag mong isumbat sa akin ang lahat, Kati. Dahil nakikinabang ka naman sa perang nakukuha natin. Hindi mo mararanasan ang masaganang buhay kung hindi dahil sa akin. Kung hindi dahil dyan sa katawan mo. Oo nga't naranasan ko ang lahat ng iyan, Nay. Pero minsan ba, natanong niyo ko kung masaya ba ako? Natanong niyo ba, ha? Hindi. Dahil ang laman ng utak niyo, kundi puro pera. Anong klaseng ina kayo? Abay, bastos kang bata ka. Baka nakakalimutan mong ako pa rin ang nanay mo.
Utang mo sa akin ang buhay mo. Kaya wag na wag mo kong pagsasalitaan ng ganyan. Galit na sinampal ako ng aking ina at pinagmumura ng paulit-ulit. Sinasabihan ng masasakit na salita. Nagkulong ako sa kwarto at pinagmamasdan ko ang aking refleksyon sa malaking salamin. Namamagana ang eyebags ko sa kakaiyak. Nang magsawa ay pumasok ako sa banyo at naligo. Wala nang makakapigil sa akin. Gusto kong ayusin ang buhay ko. Yun bang walang ibang magdidikta sa akin kahit ang nanay ko pa. Gusto kong magpakalayo-layo at lisanin ang impyernong lugar na yon. Ayaw kong manatiling parausan sa mga matandang mayaman. Gusto ko namang sundin ang aking puso't isipan at ayaw ko nang maging sunod-sunuran kay nanay. Gusto ko nang makalaya sa buhay na meron ako at sana'y sa aking paglaya ay gagabayan pa rin ako ng Diyos at ituturo ang tamang landas. Gusto kong magsimulang muli. Magsimula ng bagong buhay. Gusto kong tumayo sa aking mga paa at sana'y ipagdasal ninyo ko sa buhay na aking pinili. Hanggang dito na lamang po, Sir Bon. Muli, maraming salamat, God bless, and more power. Lubos na gumagalang, Katlia.